Nabanggit mo, well up kayo. Parang niya ang buhay ng kabataan. Mm. Anong kwento ng buhay mo na nasa estado ka ng maraming buhay na sana nararanasan pa sana ngayon? Sorry, hindi ko narinig yung question. Kanina nabanggit mo na naging marangya ang buhay mo ng kabataan mo. Anong kwento ng buhay mo na marangya pa kayo na sana nararanasan mo sa kasalukuyan? Sorry. Hindi naman sobrang rangya. Pero siguro yung time na sabay-sabay kami sa hapag kami. Sa akin yun, golden age ko yun. Yung automatically pagpatak ng alas 12 at alas 6, na yan? Nasa sa, what do you call that, parang nasa na kami, dining area na kami, / sala. Ayun. Kami, yung kusa na lang tumatapon yung kwentuhan, yung bonding namin, yung tawanan, asaran. Minsan yung pagalit ni tatay, yung mga ganun. Yun yung nami-miss ko. But then again, hindi naman kami naging mayaman talaga. Pero alam mo yung nakakaangat lang. Medyo hindi lang sa surviving, pero may konting sobra. And again, I thank you, my brothers and sisters, mga ate at kuya kasama. Ano ang pinakamasayang bahagi ng kwento ng buhay mo? Pinakamasaya? Of course, yung pagkilala ko sa Lord. It may sound too spiritual, no? It may sound too biased, pero yun talaga yun. Yung na-realize ko una, how sinful I was. And na-realize ko rin, how God forgave my sins. Grabe, kung titignan ko lang, sobrang dumi mga kasalanang nagawa ko in the past. But I thank God for sacrificing His life on the cross of Calvary para lang ma-redeem tayo from the power. Yan yung pinakamasaya. Ano may tuturing mong pinakamalungkot na bahagi ng buhay mo? Pinakamalungkot and also traumatic is that yung namatay yung tatay ko. Gaano katagal ang proseso ng paghilom ng pagkawala niya buhay niya? I can say the figure, yung exact number, pero matagal din kasi parang na-trauma ako dun sa nangyari. Kasi it was very blood. So, may mga time na naisip ko pa rin siya. And parang, namumuo yung galit sa puso ko growing up kasi hindi rin namin nakuha yung justice na para sa amin. Hanggang ngayon? Hindi kasi nakulong eh. Kasi after nun, naayos na, may warrant of arrest na, ganyan. Kaya lang nasunugan naman kami. During that time, na-zero din kami. So, ang ginawa ng mga kapatid ko, nag-focus na lang din sa pag-rebuild ulit ng bahay na, ganyan. Kaya hindi na napansin yung sa pag-asikaso ng kaso. Okay. Kung gagawa ka ng libro ng buhay mo, lahat ba ng pinagdaanan mo, masaya man o malungkot, may buburahin ka ba? Wala. Gusto kong maging transparent sa mga nagawa ko. So that hindi naman siya prescriptive kapag binasa. Descriptive siya. So, kung ano yung maling nabasa niyo sa akin, nagayahin. Bagkos kapulutan niyo ng aral. I-add niyo sa wisdom. Halimbawa, Peter, kaharap mo yung batang Peter ngayon. Yeah. Ano ang nais mong sabihin sa kanya? Kung kaharap ko siya ngayon, thank you for being a man. Salamat sa pagiging matatag mo. Salamat din sa pagiging resilient mo, sa pagiging seeking mo ng wisdom. And salamat din sa naging character development mo. Mula sa matigas na ulo, ngayon medyo na lang. Okay. Halimbawa, balikan natin. Yung batang Peter, kaharap mo ngayon, sa tingin mo, ano kaya ang sasabihin niya sa iyo ngayon? Mas lalo kang pumog. Ayan na, mga ka-Pilipino talagang, ito, Peter, kailan ka nag-umpisa mangarap na seryoso? Nung nagkaroon ako ng isip. Kasi,
nasabi ko kanina, medyo well-off kami. It is because tinrabaho yan ng mga kapatid ko. Pero bago mangyari yun, nakita ko kasi yung pamilya namin before. Sadlak din sa kahirap. So, alam mo na, ideal mindset ng mga panahon ko, ng mga bata ng panahon. Paglaki ko, magiging professional ako, ganyan. And ako yung magpapayaman sa pamilya namin. That time, wala pa naman talaga akong clear na pangarap nun eh. Basta gusto ko lang nun, yumaman kami. Yun, mga 5 or 6 years old. Okay. Peter, kailan mo nakikita ang sarili mo na magkakaroon ka ng sariling pamilya? Kailan? Malapit na. Bawal islok eh. Pero, I pray na malapit na. Gusto ko rin magkaroon ng pamilya na ang sentro ay Diyos. At gusto ko rin na kung ano man yung naging pagkukulang na nakita ko sa mga parents ko before, no, ay hindi ko na siya maulit sa mga magiging anak ko and sa future kids ko. I will really take care of them. Ayan. Hindi naman sa ini-spoil sila, pero gusto ko silang magkaroon ng tamang values in life. And gusto ko sila na when they are exposed sa outside the family, ay matibay yung puso nila, matibay yung pangangatawan nila. Gusto ko talagang i-mold sila, at talagaan sila. Okay. Peter, may tuturing mo ba ang sarili mo na isang mabuting anak? Frankly speaking, no. Pasaway ako before. Ayan, palasagot, ganyan, mapanglihim. Kasi I do things on my own. Lumalapit lang ako pag kailangan ko na talaga ng tulong. Pero as long as kaya ko siya, ginagawa ko siya. So, hindi, ang tigas ang ulo ko dati. Ano ang plano mo ngayon? Na ikaw ay isa ng engineer and patuloy sa iyong kasalukuyang trabaho. Ano ang plano ni Peter ngayon? Ang plan ko ngayon is to equip myself more, develop ko yung mga skills na meron ako, and mag-aral din ng ibang bagay na pwedeng makatulong sa profession. Kasi in terms of my profession, gusto kong mas matuto pa both sa theoretical and actual practices, ganun. Tapos sa business din, gusto ko talagang makuha kung paano magkaroon ng tamang sistema sa pagtatayo ng negosyo. Okay. Peter, bago tayo magtapos sa usapan natin ngayon, no? Imbitahan mo ang mga nanunood sa Kwentong Pilipino kung maaaring hihingi sila ng advice sa iyo, no? Lalo na, no, sa pamantayan ng paniniwala at paghingi ng mga gabay kung ano ang mga magiging reflection nila sa buhay. Saan kanila masusunod? You can promote your social media account. Ayan, follow niyo po ako sa aking, una sa akin talaga, follow. Follow niyo po ako sa aking social media account, yung aking pong business, Cornered. Ayan. Yung advice na mabibigay, ano ba, sa mga kabataan? Sige, hello to the youths there. 3 things, no? At ito ay natutunan ko lamang din, no? Number 1 is avoid or lumayo kayo sa sexual immorality. I know, today's age, napakaraming information, ganyan. And, alam mo na, kung anong paniniwala mo, bahala ka dyan. Kung anong paniniwala ko, bahala ko dito. Ganun ang panahon ngayon. Pero I want you to know na huwag niyong hayaan na makontaminate yung isipan niyo ng sexual immorality. Just because hindi man siya harmful sa ibang tao, di ka man nakakasakit kapag ginagawa mo yan. Pero it's destroying you. It is destroying you from the inside. Ayan. Sex is beautiful. Dinesign niya ng Panginoon. But I want you to know na sana mangyari yan sa context ng marriage. Ayan. Let your future wife or future husband na ma-enjoy niyo ang bagay na yan kapag tapos na kayong ikasal.
Okay. And secondly, tatlo yun, sorry, may medyo mahaba. Secondly is, pagdating sa pera. Yes, mahalaga ang kaperahan, hindi siya masama. Depende kung anong purpose nito sa buhay. I know maraming mga bata ngayon magaling talaga, may ano sila entrepreneurial skills sila. So, hindi nalalayo na makapag-earn sila ng marami. But I would suggest na huwag niyong hayaan na ang pera ay maging Diyos na. Bagkos gamitin niyo ang kaperahan niyo to glorify and honor God. And lastly is pride. Ayan, pride is very, very, very destructive. Ayan, learn to be humble. And I suggest that you come to know Christ because the more that you know Christ, the more that He enables you to humble yourself. Right? And when you are humble, kung sana lang dumadating ang wisdom. Proverbs 11:2, when pride comes, then comes disgrace. But with humility comes wisdom. Yun lang. Okay, maraming salamat dito. Ito, dahil ako ay nakilala din no, sa mga mapangahat na tanong. Okay? May ilan akong mga mapangahat na tanong. Mapangahat. Yes, bago ka naging isang purely no, na nagbibigay ng kaalaman hinggil sa bawat salita ng Diyos. Ito mapangahat na tanong. Okay. Ang isang Peter ba, minsan natukso sa mundo ng baghari? Hindi. Si Peter ba ay nagmahal ng taong may mahal ng iba? Hindi rin. Si Peter ba ay minsan sinubukan ng isang gabi? Hindi. Si Peter ba ay nadulot sa sarili niyang kaligayahan? Oo. Si Peter ba ay nadarang sa sarili nitong apoy? Hindi. Si Peter ba ay pumasok sa isang kagubatan na punong-puno ng bulaklak? Hindi. At ang huli, Peter, may tuturing mo ba ang sarili mo? Nagloko ka sa iyong karelasyon? Hindi. No. Peter, maraming salamat sa mga katanungan na binato ko sa iyo ngayon. Ito, Peter, bilang pagtatapos ng ating usapan ngayon. Ano ang pangarap mo sa sarili? Bukod sa pagkakaroon ng magandang trabaho, bukod ngayon sa natamo mong biyaya, no, na pagkakaroon ng license at ngayon na isa ng ganap na engineer, ano pa ang pangarap mo para sa sarili? Para masabi mo, buo ako sa mundo. Actually, not for myself. Pero ito medyo cheesy to pakinggan. Pero ito yung something na pinanghahawakan ko in life. Di na ako nangangarap para sa sarili ko. Pero nangangarap ako to honor and glorify God. And one thing lang na inaasam ko sa buhay ko, that after my life here on earth, marinig ko yung matamis na salita ng Diyos sa akin. Well done, good and faithful servant. Peter, kung babalik ka sa iyong kabataan, lahat ng mga ginawa mo, yung pagkalulong sa gambling, yung pagiging addiction sa pornography, kung bibigyan ka ng pagkakataon na bumalik sa pagkabata, gagawin mo ba ulit? Hindi na. Ayan, it's really a waste of time and self-destructive. No na. Okay. Peter, bilang pagtatapos ng aking pakikipagpanayam sa'yo, tanong ko sa'yo, ang isang Peter ba ay handa nang iguhit ang kanyang pangalan sa tubig? Sa tubig. Sa tubig. What does it mean? Ikaw, ano ba ang pagkakaunawa mo na kapag ginuhit mo ang pangalan mo sa tubig? Di ba parang Handa ka na bang iguhit ang pangalan mo sa tubig? Ginuhit ang pangalan sa tubig. Di ba pag gumuhit ka sa tubig, hindi siya sumusulat talaga? What does it mean? Sorry, I really don't understand. Ano ba yung, ano na yun? Idiom na yun. Sorry. I mean, kaya mo na bang iguhit, kaya mo na bang tanggapin sa sarili mo na kalimutan ka ng mga taong minahal? Kalimutan ako Ako na lang, para mas-clear. Kaya hindi masyadong hindi ka sa matalina. Peter, ikaw ba ay handa nang tanggapin sa sarili mo na maaaring kalimutan ka ng mga taong minahal?
handa akong tanggapin. Mm. Wait lang, pause lang ako. No? Ah, mga taong minahal ko. Actually, nararanasan ko naman siya, especially in discipleship process, kasi may mga naalagaan ako. Handa ako. Pero hindi naman yun yung ini-aim ko talaga, or objective ko. Yung tinitignan ko, napunlaan or nataniman ko ba sila ng salita ng Diyos. Or, at the same time, na-model or na-reflect ko ba ng tama kung sino si Jesus Christ sa buhay niya. Mm. That's how I see it. Mm. Hindi na yung, kunyari, kinalimutan niya ako. Of course, yun, masakit yun. Pero hindi naman yung tinitingnan. Ang aim ko pa rin is that you come to know Christ and grow deeper sa presence. Mm. Upang maging masaya ang ating pagtatapos, kailan ngumingiti si Peter? Actually, madali lang naman ako ngumiti. Mababaw lang kaligayahan ko. Dito alam na marami. So, pag nag-aasar, naasar ako sa mga dati kong insecurities. Hindi ko siya, pinopromote na mag-asarin ka ng insecurities mo. Pero kasi sa akin, it really helped me to accept myself more. Ayun, pag mga ganong asar. Mm. Okay, Peter, anong nais mong ibahagi sa kwentong Pilipino, kabuuan, mula sa iyong mga karanasan, mula ng bata, mula sa pagkakamali, sa pagbangon at pagtalikod sa mga kasalanan na hinaharap mo ngayon ang tunay na kahulugan ng buhay. Ano ang nais mong ibahagi sa kwentong ito? Magulo dati ang buhay ko. Hindi ko na siguro isa-isahin kasi baka tayo. Maraming episode ang gawin mo sa video na to. Pero to sum it up, maraming naging gulo ang buhay ko. Colorful siya, yeah. Pero ito lang yung gusto kong sabihin sa inyo na isa sa nagpa-realize sa akin how faithful our God in our lives, or specifically how faithful my God in my life. Romans 5:8 na. While we were still sinners, Jesus Christ died for us. Walang condition, walang requirement. It's just that sobrang mahal lang tayo ni Lord to the point na binigay niya yung anak niya to die for our sins. So, ayun, sa dami ng pangit na nagawa ko in the past, and still, in the present, nakakagawa pa rin ako ng mali. But I praise God for dying for my sins, no? And I thank Him, kaya inaccept ko siya bilang Lord and Savior. So ngayon yung mga pangit kong nakaraan, hindi ko na siya tinitignan. Pagkos, tinitignan ko na ang storyang napakaganda na binubuo ng Diyos sa buhay. It's like a puzzle na sa bawat araw ng pagsunod ko sa Kanya ay unti-unti siyang nagkakaroon ng peace. And can't wait to see the whole picture. Okay. Peter, maraming salamat. Thank you rin, sir, for inviting me here in Kwentong Pilipino. I hope may napulot sila kahit konti sa mga pinagsasabi ko. Okay. May mga ihahabol ka pa ba? O nais sabihin sa mga pinaglilingkuran mo bago tayo tuluyang magkaanan dito sa Kwentong Pilipino? Kung nalulungkot ka man ngayon, I want you to know that Jesus Christ loves you. Okay. Okay. Mga ka-Pilipino, sana po, may natutunan po tayo sa ibinahagi ni Peter o ni Engineer Peter ngayon na hindi niya man ikinakahiya yung mga ginawa niya ng kabataan. Ang mahalaga, ang tinitingnan niya ngayon ay kung paano niya isinasabuhay ngayon ang tama na naayon sa salita ng Diyos. Lahat tayo makasalanan at lahat tayo may pagkakataon gumawa ng tama. So, tunaran po natin si Peter na hinaharap ngayon ang buhay niya at naglalaan ng oras sa paglilingkod sa Diyos. So, hanggang dyan na lamang po ang aming usapan ngayon. Ako po si Blue Roy at ito po ang bahagi ng paglalahad ng mga kwentong Pilipino.